at that time advisor Magalong sa Davao City, no? Nakita nila, sila mismo nagsabi, wala tayong makikita doon. Pero pilit ng pilit na hinahamon na saan mo ginamit? Sandali lang, ang pinag-uusapan natin itong last 3 years bago ka pumunta dun sa Duterte administration. Pero pag nakita mo dun sa ICI, 10 years yun. Which means including pag 10 years, that means 6 years ni Presidente Duterte, 3 years sa kanya, yun ang scope ng trabaho. So makikita mo, doon sa fine print ng executive order, na andun na 10 years. So, ang akin, isang diversionary tactic na naman ito, para makita na may ginagawa siya. Para ipakita na ako'y nagmamalasakit sa inyo. Pero ang pagmamalasakit, hindi yung i-deny mo na wala kang role. 'Di ba? Dapat nga yung pagkagalit niya hindi commensurate dun sa nangyari. Katulad niyan, diversionary yan. Reveal niya yung top 15, no? Reveal niya yung mga regions. Reveal niya. And then after that, what happened? No? Makikita natin, ikaw ang pinakamalakas na tao sa bureaucracia. You can readily come up with the evidentiary value of those documents. Bakit hindi ginagawa? Tapos makikita natin, biglang one weekend, naglabas ng partial list, no, ng mga insertions at may tinitira ng mga senador. Nagsalita lamang ang isang senador, naglabas na ng donor, ng contributor, no? Makikita naman natin, tingnan niyo lahat ang contributor ng mga politiko. Kaya nga ang nangyayari diyan, dati ang mga kontratista nagko-contribute lamang. Nung nakita nila, pwede naman pala tayo manalo, tayo na lang para hindi tayo magkaroon ng gastos. Kaya marami tayong contractor legislator sa House of Representatives. At kung titingnan nyo sa House of Representatives yan, sa Senado, wala ka namang makita dyan na associated to a having a construction firm or a family with a construction firm. Sa House, nakikita mo yung talagang conflict of interest na hindi nila natitingnan.